بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. So alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng aklat Kitab at-Tauhid na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. So sinabi ng Imam sa kanyang sumunod na bab, sabi dito, Babu Maja'a Firriya. Ito ay isang uri ng ibada o isang uri ng amal al-kalbiya na dapat pagsikapan ng lahat ng Muslim. Maging ang ating mga salaf, ito ay kalang pinaglalabanan hanggang sa kalang kamatayan. Dahil maraming mga Muslim na nahuhulog o na-involve sa riya. So kaya ito ay napakahalaga na pag-aralan ng isang Muslim at suriing mabuti. At ito ay pag-aralan ng masusi, hindi ordinaryo pag-aaral. Kaya ito ay binigay sa atin ng muallif sa Kitab at-Tauhid. Binigyan niya ito ng isang bab o isang chapter. Dahil ito ay napakalaki ng kinalaman sa ating tauhid, sa ating pagsamba sa Allah Tabarak wa Ta'ala, na kapag napasukan ng anumang uri ng riya ang ating ibada o pagsamba, butlan o batil ang ating amal. Walang saysay ang ating amal kapag ito ay napasukan ng anumang uri ng riya, na wala tayo sa ikhlas. Ibig sabihin ng riya, ito ay kabaliktaran na ikhlas. So riya, ito ay sa luga, ito ay magmula sa salitang mura'a. Mura'a, yun na sabi nga ng mga ahlul ilm, mura'a, ra'a, yura'i. Na ang ating gawain na panglabas ay gusto natin ipakita, pero ang nilalaman ng ating puso ay iba ang ating layunin. Ito ang sinasabi nating riya, ito ay sa pamagitan ng gusto nating makita ang ating gawa. Yun namang sa sum'a, ito naman ay gusto nating makarinig ng pagpupuri sa pamagitan ng ating salita. So kaya ito ay napakahalaga talaga na pag-aral na isang Muslim. Ang riya, dalawang klase. Riya akbar at saka riya al-asgar. Ang riya al-akbar, ito ay riya na ang layunin ng isang tao ay talagang gumawa ng pagsamba na ang kanyang puso ay hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para pakita lamang sa tao. Ito ay kufur o riya al-akbar, kufur akbar. At ito ang riya ng mga munapikun. Ang kanilang puso hindi naniniwala, hindi para sa Allah, pero ang kanilang gawa ay pakita sa tao. At ito ay riya o kufur al-akbar na talagang lalabas ang tao sa Islam. Ito ay riya ng mga munapikon, ng mga kafirun. Pangalawang uri ng riya ay yung riya ng mga mu'min o mga Muslim na walang sino man, maliban sa mga anbiya at saka rusul, walang sino man na tao na maliligtas kapag hindi niya pinag-aralang mabuti, pinangalagaan mabuti, hiningi ang tulong ng Allah Tabarak wa Ta'ala upang mapangalagaan niyang kanyang sarili sa anumang uri ng riya. Pagpapakita sa pamagitan ng kanyang gawa at pagpaparinig sa tao upang siya ay makatanggap ng pagpupuri o sum'a. Pagkatapos nagbigay sa atin dito ang muallif rahimahullah ng ayat sa Quran. Itong ayat na ito sa Suratul Qaf, ayat number 110, ito ay paborito binabasa ng mga imam sa masjid. Kaya karamihan sa atin, memorize natin itong ayat na ito. Na ang ayat na ito, sabi nga ng mga ulama, kapag naintindihan ng mabuti ng isang Muslim ang tafsir o ang ibig sabihin ng ayat na ito, siya ay maliligtas sa anumang uri ng riya at aalisin sa kanyang puso ang anumang uri ng riya. Ito may nariya sa anumang uri ng ibada. Kasi kapag lahat ng anwa ng ating ibada, magmula sa sala hanggang hajj, napansin natin ng mga Muslim, nakikita natin,
maraming na-involve sa riya. Maraming na-involve sa riya. Inshallah, titingnan natin yung mga kahulugan sa hadith. Pisahan natin yung ayat. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng mu'alif, wa qawlillahi ta'ala, in the saying of Allah. So ito ay tahqiq ng tarjama. Ibig sabihin, pagpupurify o talagang pagsuporta ng kanyang topic, na ito ang evidence o dalil o burhan sa ibig sabihin ng salitang riya na pinagbabawal ito sa kitab at saka sa sunnah. So sinabi rito na Allah tabarak wa ta'ala, qul innama ana basharun mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. So itong aya na ito, napakaraming pawaid. Napakaraming pawaid. Una, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, qul innama ana basharun mitlukum. Sabi ito, qul, address sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka sa mga Muslim. Pero ito ay tinanggap ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basharun mitlukum. Na katotohanan, ana, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya, bashar mitlukum. Ako ay tao lamang na katulad ninyo. So ito ay tinatawag nating butlan na mga claim ng mga ibang kurapat na mga Muslim na nagsasabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nilikha magmula sa nur. Meron namang ibang Muslim nagsasabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga video makikita nyo sa YouTube, Arabic, English at iba pa, na ang Propeta daw ay buhay doon sa libingan, sa barsak. Ito ang lahat na ito ay batil o butlan at nireject ng aya ng Quran. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo na ikaw ay ana bashar. Na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isinilang na may ama at may ina. Kumakain, natutulog, nagugutom, nagkakasakit, nasasaktan. Nangyayari lahat sa kanya ang nangyayari sa lahat, sa isang tao. At siya ay namatay. Siya ay namatay. Sabi ng iba, hindi rin patay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mga yung tinatawag nating involved sa gulo na sobrang pagtataas sa propeta, hindi raw patay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang libingan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innaka mayyitun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innaka mayyitun. Ikaw ay mamamatay. Kullu nafsin da'iqatul maut. So ang kamatayan ay dumating sa Propeta Muhammad. Kinuha ang kanyang kaluluwa. May mga hadith kung paano kinuha nung siya ay nag-aagaw buhay. So sabi dito, mitlukum, nakatulad lamang ako ninyo. Anong pagkakaiba sa atin? Sabi dito sa aya, yuha ilayya. Ito ang kaibahan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya ay may revelation. Tumanggap siya ng revelation. Ito ang kanyang pagkakaiba sa ibang bashar. Na siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging isang tunay na alipin, abdun wa rasul. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay alipin at rasul lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi dapat sambahin. Hindi dapat gawin ang ginagawa ng hindi mga Muslim, katulad ng mga Kristiyano na itinaas ng sobra hanggang sa ipinantay na o inilagay na sa level ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang propeta o sugo ang isang salihin. So, yan ang dahilan kung bakit ang mga tao sumamba sa huwad ng Diyos. Sa sobrang pagtataas o pagdakila sa kanilang mga banal na tao. So sabi rito, yuha ilayya, na nireveal sa akin, ako ay, na ang propeta ay siya ay may revelation. Yuha ilayya. Anong nireveal sa kanya? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ito ang unang purification ng riya. Ito ang unang paglilinis ng riya. Na nireveal sa akin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annama ilahukum ilahun wahid. Nakatotohanan ang inyong ilahun wahid. So sabi nga ni Abdullah ibn Abbas, ang uluhiyya ng Allah tabarak wa ta'ala, sabi ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, ang uluhiyya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi rito, sabi ni Abdullah ibn Abbas, al-uluhiyya wal-ubudiyya ala khalqihi ajmain. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nilikha o maklukat, siya lamang ang dapat sambahin. Siya lamang ang may karapatan. Lahat ng sipat o
description ng may karapatan ng pagsamba nasa Allah lamang. Kaya sabi nga niya sa ibang aya, sabi niya, hal ta'lamu lahu samiyya? Meron ba kayo makikita na katulad ng kanyang pangalan? Na ang pangalan na yan na Allah ay katulad, ang ibig sabihin pagsamba o dapat sambahin. Hal ta'lamu lahu samiyya? Wala kayo makikita. Kaya ang pangalan mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pwedeng gamitin ng sino man. Dahil ang ibig sabihin ng salitang Allah, ang dapat sambahin. Ang may karapatan ng pagsamba. Pagkatapos sabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, al-ubudiyya ala khalqihi ajmain. Al-ubudiyya, ito ang aksyon naman o kilos ng pagsamba ng mga nilikha. At ajmain, lahat ng nilikha. So kaya sabi dito, katotohanan ng inyong ilahukum ilahun wahid. Isa lang ang inyong Diyos na dapat sambahin. So ito una, isa lamang pag-aalis ng syarik na katambal. Tinatanggal lahat ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag walang katambal, ibig sabihin, iisa lang dapat ang paghandugan natin ng ating ibada na walang kaparis. Kaya bawal ang riya. Kasi kapag na-involve ang tao sa kanyang riya, mahahati o may mapupunta sa iba ang kanyang pagsamba. Sabi dito, ang inyong Diyos, isa lang. So sino dapat paghandugan ng pagsamba? Isa lang. So kaya walang riya. Wa ilahukum ilahun wahid. At ito ang nirebuild sa lahat ng mga anbiya at saka rusul. Ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi dito, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ang Quran ay punong-puno ng tauhid. Dahil yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yan ang dahilan kung bakit sinugo lahat ng mga propeta. Yan ang dahilan kung bakit sinugo ang mga propeta. Sumunod na jumla sabi dito, paman kana yarju lika rabbih. At kung sino man ang magnanais o maghahangad, yarju, lika, mamit niya, kung sino ang isang tao na nag-claim na siya ay mu'min o believer, na gusto niya ng lika, gusto niya mamit o makaharap ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, lika arabbih. Ito ay syartiya, ito ay syuruk o patanong sa atin. Anong dapat gawin? Anong dapat ng isang tao na nagsasabi gusto niyang mamit ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay successful sa yawm al-qiyamah sa pagharap niya sa kanyang Rabb? Anong dapat gawin? Palyamal amalan salihah. Na dapat dito sa dunya paghandaan niya ang kanyang lika, ang kanyang meeting, ang kanyang pagharap sa kanyang Rabb. Na dapat ang gawin niya rito pagkatapos niyang tamang paniniwala, palyamal amalan salihah. Na gugulin niya ang kanyang buhay sa paggawa ng kabutihan. Paggawa ng kabutihan. At ang amalu salih, dito sa lahat, maraming mga aya, ang amalu salih, hindi matatawag ng amalu salih kapag wala yung dalawang kondisyon. Ang unang kondisyon, ikhlas. Unang kondisyon, ikhlas. Para ito ay matawag na amalu salih, kailangan ay ikhlas. Talagang malinis, pure, na ito ay para sa Allah lamang, walang ibang paghahandugan. Kaya kung ang amal o good deeds ng isang tao, ng isang Muslim, ay ikhlas, ibig sabihin, kapag ikhlas, walang riya. So, inaalis ang riya ng ang isang taong buklisin, ang isang taong sincere, walang riya. Ito ang ano ibig sabihin ng salitang ikhlas. Kaya lang, unang-una dito tinutukoy natin, ikhlas sa anumang uri ng shirk at pagkatapos sa anumang uri ng pagpapakitang tao o show off o nagbabalat kayo. Pangalawang meaning dito ng amalan salihah, na may mga taong sincere, tapat. Kaya lang, kanang gawain ay involved sila sa mga gawain na hindi naman teaching ng Islam. Bid'ah, gawa-gawa, dagdag, bawas. So, hindi yan amalu salih. Ang amalu salih, kung ano ang dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para matawag na mabuting gawa ang ating gawa, kailangan ito ay muwafaka, sumasang-ayon sa dalang syariah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Para ito maging tama, sabi nga ni Fudail ibn Iyad radhiyallahu sa kanyang tafsir sa surah Al-Mulk, sabi niya, liyabluwakum ayyuhukum ahsanu amala, sabi niya, ikhlasan wa sawaban. Ang ibig sabihin ng sawab, dapat tama ang pamaraan ng gawa ng amalu salih. Paano ito paging tama?
na ayon sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos, ito na yung talagang paglilinis ng mabuti ng ating ikhlas na para mawala ang lahat ng anumang riya, anumang uri ng riya. Wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Talaga ito malinaw. Inaalis sa puso ng isang tao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala yusrik. Wag na wag ninyong bibigyan ng kasama o ng kahati bi ibadati rabbihi ahada. Wag niyong bibigyan ng kahati ang inyong Rabb sa inyong ibada, ahada, kahit sino. Walang sino man na maaaring isama nyo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin dito, kapag ito intindihin ng isang Muslim, talagang bubunutin o aalisin sa puso niya ang anumang uri ng riya. Aalisin sa puso ang anumang uri ng pagbabarat kayo, pagpapanggap, pagpapakitang tao, o gusto niyang siya ay mapuri para lumaki ang kanyang puso o para lumaki ang kanyang gusto niya palagi makarinig ng pagpupuri. So, ito ang Quran. Ito ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala para pangalagaan tayo ng ating ibada. Ang anumang uri ng ibada natin ay talagang malinis, sincere, purely para sa Allah lamang subhanahu wa ta'ala. Sumunod na dalil na binigay sa atin ng muallif rahimahullah, sabi rito, an Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an qala Allah ta'ala. So ito ay hadith qudsi. So alam natin, lagi nating naririnig ang hadith qudsi na ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalawang klase. Hadith an-nabawi at saka hadith qudsi. So ito kapag ang sanad ay binanggit ng propeta ang Allah subhanahu wa ta'ala, tawag niya ay hadith qudsi. Kaya sabi dito, qala Allah ta'ala. Ito ay nasa Sahih Muslim. Sabi dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ana agna syuraka anis syirk. Man amila amalan asraku ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ana agna syuraka anis syirk. Ana agna syuraka. Sabi, hindi ko kailangan ang kasama o partner. Hindi niya kailangan. Bakit hindi niya kailangan? Kasi siya nga ay gani. Sabi niya rito, ana agna. Ako ay gani. Ibig sabihin ng salitang gani, literally, ibig sabihin ng salitang gani, rich, mayaman. Lahat ng kailangan nasa kanya, wala sa pangailangan. Halimbawa, isang mayaman, gani, rajul gani, siya ay mayaman. So, hindi niya kailangan ng, pero kailangan, hindi siya katulad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang ang Allah subhanahu wa ta'ala ay wala talagang pangailangan. So, kaya kung siya ay gani, wala siya pangailangan, so hindi niya kailangan ng partner. Hindi niya kailangan ng partner na ibigay yung kahati ng pagsamba para malugod ang Allah subhanahu. Hindi niya kinalulugodan. Sabi niya, ana agni syuraka anis syirk. Ako ay free, hindi ko kailangan, wala akong pangailangan. Hindi ko kailangan na bigyan niyo ako ng katambal at ihandog niyo sa kanyang kalahati, ihandog niyo iba sa akin. Kahit konti man lamang na pagsamba, ibigay natin. O mas marami sa Allah o konti sa ano, yun ay hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ayaw niya na may kahati kahit konti. At ang ibig sabihin pa rito na salitang gani, kapag sinabi natin gani, wala siyang pangailangan, hindi niya kailangan ng katambal, tayo naman mga kalp o maklukat, pukara. Pukara tayo lahat. Kung tayo ay pukara, sino kailangan natin? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So sa kanya lamang natin ihandog ang ating lahat ang ating pagsamba o lahat ng ating pangailangan, sa kanya lamang natin hinin. Hindi sa iba. Dahil wala naman sila talagang kinalaman sa pangasiwa ng buong kaum, ng buong sanlibutan. So tayo pukara mismo na sumasamba. Ganon din yung sinasamba ng mga huwad na Diyos, lalong pukara. Subhanallah. Lalong pakir. Lalo na yung mga walang buhay na mga huwad na Diyos. Dahil tayo na sumasamba at saka yung sinasamba nating mga huwad na Diyos, sino kailangan nila? Kailangan din nila Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya talagang butlan, batil. Muharram, haram ang pagbibigay ng kasama ng Allah tabarak wa ta'ala. Paano lang, hadith qudsi na ito sa Sahih Muslim, napakabigat na dalil ng pagtatambal o pagbibigay ng anumang uri ng ibada, paghahandog ng anumang uri ng ibada o pagpapakitang tao na ihahandog natin,
isang maklukat lamang na pakir, na pulubi, na katulad natin. Subhanallah. Pagkatapos sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith, ana agna syuraka anis syirk, man amila amalan asraku ma'iya fihi gairi. At kung sino man ang gumawa ng anumang uri ng gawain o amal, asraku ma'iya fihi gairi, at itambal niya sa akin, ihandog niya ng maliban sa akin, bigyan niya ng kahati o ihandog niya ang kanyang ginagawa sa iba, sabi niya, taraktuhu wa syirkahu. Iiwanan ko sila, papabayaan ko sila. Siya na sumasamba at saka yung kanyang sinasamba. At ito'y pananagutan nila sa Yawm al-Qiyamah. Kaya sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayah, sa Yawm al-Qiyamah, sabi doon, o sa ibang hadith, sabi, doon mo kunin ang iyong reward sa iyong pinaghandugan. Naghahanap ka ng gantimpala, doon mo kunin, doon mo hilingin ang gantimpala sa kanya para ikaw ay tumasa ang iyong timbang na makapunta ka para sa paraiso at mailayo ka sa impyerno. So, paano ipagkakaloob na isang huwad na Diyos, ng isang nilikha lamang, isang pakir na katulad natin, ang gantimpala kapag ipinagkaloob natin ang ating pagsamba sa Kanya na hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga ng mga ulama na ang ibada, sabi nga, na kapag ang isang tao talaga ang kanyang pagsamba, puro ng kanyang niya, o intensyon, talagang para sa isang nilikha lamang, ito ay talagang botlan, batil, hindi accepted, useless na pagsamba. Useless na pagsamba. At ito ay gawain ng kupor. Yung isa namang tao, na siya ay sumamba, ang kanyang layunin ay para sa Allah lamang, pero pagdating niya ng oras na ng ibada, nahati, o napunta sa iba, ito ay batil. Ito ay useless na pagsamba dahil nahati, binigyan niya ng kasama ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, yung isang tao naman na siya ay tapat talaga, kaya lang dahil nga sa minsan may mga taong mahina o hindi niya masyadong alam dapat niyang gawin sa pamagitan ng waswas ni Satan, kaya lang pinaglalabanan niya mabuti, nag-i-struggle siya, inshallah ito ay, at siya ay nagdudua, humihingi ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi minsan may mga hindi ayos ang tahara, hindi maayos ang kanilang pagkaintindi ng pamamaraan. So, pero sila ay tapat at gusto talaga lang makamit ang reward ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay nagsisikap na paglabanan ang waswas. So, inshallah, ito ay sa kanyang katapatan ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang gantimpala. So, panghuling dalil sa atin na binigay sa atin ng Mu'allif rahimahullah, panghuling dalil sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an marfu'a. So, marfu na naman dito ang hadith. Ito ay nasa Ibn Majah at saka sa Musnad Imam Ahmad. Sabi rito, ala ukhbirukum bima huwa aqwafu alaykum indi minal masih al-dajjal. Ito ang unang jumla ng hadith. Sabi rito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hadith an-nabawi. Gusto niyo bang ipaalam ko sa inyo ang higit kong kinatatakutan sa inyo? Sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kausap niya dito ang mga sahaba ridwanullahu alaihim. Ang mga taong kiyar na ummah. Ibig sabihin mga pinili na makasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang higit ko pinangangambahan sa inyo, minal masih al-dajjal, higit sa masih al-dajjal, alam naman natin ang masih al-dajjal, ay isa sa pinakamalaking fitna doon sa mga taong aabutan ito sa bago magkiyama. Kaya nga ang mga Muslim, talagang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino ang datna ng Dajjal, kapag narinig ninyo ang Dajjal, wag na wag kayong lalapit sa kanya. Wag na wag kayong lalapit sa kanya. Talagang yan ay palaging binabanggit natin sa ating taslim, bago tayo magtaslim. At sabi nga ng mga ulama, kapag ang Dajjal ay hindi na nabanggit, hindi na palagi nababanggit, hindi ni-remind ng mga Muslim, katulad ng lahat dumating na propeta, yan ang palatandaan na malapit ang dumating ang Dajjal. Yan ang palatandaan na malapit ang dumating ang Dajjal. So sabi rito, kaya lang sabi, may higit siya sabi ng mga sahabat, bala ya Rasulullah. Bala. So ibig sabihin mo sa qal asyirkul khafi. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang hidden shirk. Ang hidden shirk. Yung nakatago na pagpapakit, hidden na shirk sa ating puso. Nakatagong shirk sa ating puso.
So at pagkatapos, in-explain niya sa atin, binigyan niya sa atin ng paliwanag kung ano ibig sabihin ng shirk al-khafi. Ito ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makikita natin sa maraming tafsir. Sa ibang hadith, minsan kapag hindi niya nabanggit, makikita natin sa ibang hadith ang kanyang paliwanag kung anong kanyang sinasabi. Sabi dito, yakumur rajulu payusalli payusayyinu salatahu lima yara min nadari ar-rajul, rajul. Sabi dito na ang isang tao siya ay tumayo para magsala at gagandahan niya, payusayyinu, gagandahan niya ang kanyang sala lima yara min nadari ar-rajul, upang ipakita ito sa tao. I-beautify niya, gagandahan niya. Ang papakita na siya ay nasa talagang taimtim ang kanyang kusyo. Pagandahin niya ang kanyang kira kung ito ay dapat marinig, time nang dapat marinig, at papakita yung talagang beauty ng kanyang, pero ito ay pakitang tao lamang. So binigay sa atin dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sala. Kasi ang sala, ito ay talagang lalo kapag sa jamaa o may mga kasama tayo, minsan meron talagang tao na nai-involve sa pagpapakitang tao sa pamagitan ng kanyang sala. Kaya tayo ay binibigyan dito ng paalala o babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na layuan natin ang ganyang uri ng gawain na yan ay gawain ng mga munapikon. At yan ay gawain, hindi gawain ng mga taong mu'min na isang taong muklis. Kaya dito nabanggit sa hadith na ito, unang-una, na-confirm palagi sa mga nusus ng kitab at saka sunnah na darating ang Dajjal. At bilang isang Muslim, huwag natin itong tawagin na ibang pangalan para malaman ng hindi mga Muslim na ang tao na tinutukoy sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga propeta, ang pangalan niya Dajjal, Masih al-Dajjal, hindi sinabing false Christ, anti-Christ. Ang ibig sabihin ng salitang Dajjal, kadab, sinungaling. Paano malalaman ng mga tao na ang mga Muslim, ang kalang teaching ay totoo na ang kalang, kaya ang minsan binabalik, sabi lang ang Dajjal, mga Muslim. Dahil hindi natin pinapaliwanag kung ang ibig sabihin ng salitang Dajjal, yung taong sinungaling. Na pasisinungalingan niya ang teaching ng lahat ng mga propeta at teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabi rito, pagbabawal ang anumang uri ng riya. Ang riya ay haram. Ang riya ay haram. Sa anumang uri ng anwa ng ating ibada. Minsan, ang ating siyam, hindi tayo masyadong na-involve. Kaya lang, meron pa rin mga tao sa pamagitan ng kalang pagsasalita na pinagmamalaki lang na sila nag-aayuno. Ramadan man o hindi Ramadan. Hanggang sila ay napupunta na sa riya. Meron ng mga tao na, nagbibigay ng sadaka. Kaya ang pinakamaganda, ang sadaka o saka, talagang walang makakakita. Na nabanggit sa atin na hindi alam ng ating isang kamay yung binigay ng isa nating kamay. Ganon din ang Hajj. Ang Hajj, lalong-lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, na nandyan na lahat ng mga instrumento upang ipakita natin ang ating gawa. Mga litrato sa Kaaba, sa Mina, sa Arafah, sa nakataas ng kamay, nakasuot ng ihram. Pagkatapos para matawag, ilalagay pala haji o anuman. Dapat layuan natin ang lahat ng bagay na yan upang mapunta talaga tayo. Dahil ang ibada para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Para sa Allah, hindi para kanino man. Bakit kailangan natin yung mga litrato na yan? Mga bagay para, ikaw pala ay nag-Hajj na. O ito, evidence ako ay nag-Hajj na. Yan ay pagsisira ng ating ikhlas. Pag-alis natin sa ating ikhlas. Kaya, ang isa talagang naghahangad ng kalugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalayuan niya ang lahat ng bagay na dahil ang kanyang ginagawa anumang uri ng ibada, lalo na ang Hajj. Isang beses lamang natin magawa sa ating buhay. Lalo na sa mga taong malayo, walang kakayahan. Pagkatapos gagawin pa natin yung mga ginagawa ng karamihan. Sayang. Gumugol tayo ng malaking salapi. Ang ating oras, ang ating panahon, ang ating paglalakbay. Pagkatapos mapupunta lamang sa riya ang ating ibada. Kaya pagtatapos, ito ay aking advice sa aking sarili at sa lahat ng mga kapatid na Muslim.
Na dapat nating tandaan bilang isang Muslim, ang ibada para maging pure na tauhid. Tandaan natin, hindi natin kailangan ang sino man para ipakita ang ating good deeds o ang ating ibada. Dahil alam natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lagi niya tayo nakikita. Ito man ay sa kadiliman ng ating gabi. At alam natin na sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Hindi natin kailangan ng sino man. Pahuwa hasbu, sapat na siya sa atin. Bakit siya lamang ang dapat ating panggandugan? Sapat na siya sa atin, hindi natin kailangan ng sino man. Wa huwa as-sami'ul basir. Naririnig niya ang lahat ng ating salita, ang ating panalangin, ang ating hinaing. At nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa. Walang sino man. May mga tao na hindi nila nakikita, hindi tayo kilala, hindi alam ang ating ginagawa, hindi narinig ang ating ginagawa. Pero ang Allah tabarak wa ta'ala, kahit saan tayo naroroon, sa kadiliman naman ang ating gabi, sa ating pagtayo, sa ating qiyam, huwa as-sami al-basir. Nakita at narinig niya ang ating ginagawa. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamu alaikum.